Sa isang tahimik na silid ng hotel, isang batang babae na nagngangalang Hazel ang mahinahong inaayos ang kanyang hitsura. Ilang sandali pa, nakumpleto na niya ang isang pagpatay at ngayon ay maingat na pinunasan ang bawat bakas, kabilang ang mga fingerprint. Si Hazel ay hindi ordinaryong babae. Siya ay pinalaki upang maging isang assassin, isang profesional na mamamatay tao na walang iniwan na ebidensya. Pagkalipas ng 20 taon, si Hazel ay nagpapatakbo ng isang maliit na restaurant sa Barstow. Ang kanyang mga customer ay nagbibiro at nang-aasar tulad ng mga lumang kaibigan, ngunit si Hazel ay nananatiling maingat. Ang kanyang nakaraan ay nabaon ng malalim, at balak niyang panatilihin ito sa ganoong paraan. Gusto niya ng tahimik na buhay. Ngunit hindi hinahayaan ni Barstow na manatiling patay ang nakaraan nito. Isang hapon, dumaan ang isang lokal na pulis para bayaran ang kanyang bill, ngunit tumanggi si Hazel na tanggapin ang kanyang pera. Para sa kanya, ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa pulisya ay simpleng matalinong negosyo. Hindi sumang-ayon ang kanyang anak na si Joy at hinarap siya, ngunit nanatiling matatag si Hazel. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Hazel si Travis, ang nobyo ni Joy, na nagtatagal sa restaurant na walang inuutusan. Si Hazel ay hindi nagtiwala sa kanya. Si Joy, gayunpaman, ay determinado. Plano niyang lumayo kasama si Travis at hinihingi ang ipon sa kolehiyo na iniipon ni Hazel para sa kanya. Ang pagtanggi ni Hazel hindi ito tungkol sa pera. Naniniwala siyang sisirain ni Travis ang kinabukasan ni Joy. Dahil sa pagkabigo, lumabas si Joy, na nagpahayag na aalis siya ng may suporta o walang suporta. Nang maglaon, tinapos ng isang lalaking nagngangalang Elliot ang kanyang pagkain, ngunit sinabi kay Joy na wala siyang pambayad. Napalingon siya sa kanya, nakuha ang atensyon ni Hazel. Ipinaliwanag ni Elliot na siya ay isang drifter na hindi kumakain ng ilang araw at walang mapupuntahan. Nang makakita ng pagkakataong tumulong, inalok siya ni Hazel ng trabaho sa paghuhugas ng mga pinggan at isang silid sa labas. Tinanggap niya agad. Samantala, patuloy na pinipilit ni Travis si Joy para sa pera. Nang hapong iyon, sinubukang muli ni Joy. Ngunit matatag na tumanggi si Hazel. Kinabukasan, habang nakikipag-usap si Hazel sa isang mahirap na regular na customer, nakita niya si Joy na pumasok sa kainan kasama si Travis. Si Joy ay nagsusuot ng salaming pang-araw sa loob ng bahay at sinusubukang makalusot ng hindi napapansin, ngunit hinawakan siya ni Hazel at hinubad ang salamin, na nagpapakita ng mga sariwang pasa. Sinubukan ni Joy na alisin ito. Sinabing sinaktan siya ni Travis nang hindi sinasadya. Nakiusap siya kay Hazel na huwag makisali, nagbabala na mapanganib ang pamilya ni Travis. Ngunit nakikita ni Hazel ang dahilan. Nang gabing iyon, nakuha ni Hazel ang isang nakatagong sandata na hindi niya inaasahang magagamit muli. Kinabukasan, sinundan ni Hazel si Travis sa isang maliit na pagawaan kung saan nakikipagtawanan siya, kasama ang isang kaibigan. Nang harapin siya ni Hazel, kinukutsa niya ito, at dinuraan pa ang mukha nito. Walang pag-aalinlangan, binugbog siya ni Hazel, itinulak sa kanyang trunk, itinapon ang kanyang telepono, at tinatakan ng duct tape ang kanyang bibig. Pagkatapos, nagmaneho siya ng malalim sa disyerto. Milya ang layo, huminto siya sa tabi ng isang malaking hukay, isang hukay na matagal na niyang hinukay, mula noong una niyang nakilala si Travis. Kinaladkad niya ang nanginginig nitong katawan sa gilid at sinabi sa kanya na lagi niyang alam na sasaktan niya si Joy. Ang hukay na ito ay naghihintay sa kanya. Inuulit niya ang parehong mga insulto na minsang ginamit niya sa kanya, pagkatapos ay hinayla ang gatilyo. Nang patay na si Travis, lumayo si Hazel. Nainiwang bukas ang hukay nang hindi nag-abala upang takpan ito. Bumalik sa kainan, naglilinis si Elliot nang mapansin niya si Javier, ang kusinero, na palihim na nagbibigay ng pagkain sa isang batang babae na nagtatago sa isang van. Ipinakita niya kay Javier ang larawan ng pamilya at ipinangako niyang tutulungan niya itong mahanap siya. Hindi pa rin alam ni Hazel ang tungkol dito. Kinaumagahan, sinubukan ni Joy na tawagan si Travis, ngunit walang natanggap na sagot. Hinarap niya si Hazel, humihingi ng mga paliwanag. Si Hazel ay nananatiling kalmado, sinasabing sila ay nag-usap, at si Travis ay nagpasya na umalis sa bayan ng tuluyan. Nang maglaon sa araw na iyon, nakita ni Hazel at Elliot ang isang kaina-hinalang lalaki sa restaurant na kumukuha ng mga larawan ni Elliot. Nang harapin siya ni Hazel, itinuring niya ito bilang isang libangan at mabilis na umalis. Lalo lang lumalim ang hinala ni Hazel sa kanyang kinakabahang pag-uugali. Maya-maya pa, napansin ni Hazel si Elliot na mag-isa sa kusina. Mukha siyang galit at biglang sumipa sa isang rack. Lalo lang nitong pinalalim ang hinala ni Hazel kung sino talaga siya. Nang gabing iyon, nagising si Elliot mula sa isang nakakabagabag na panaginip at lumabas.
Nakasalubong siya ni Hazel doon at nagtanong tungkol sa isang lalaki na kanina pa nakatingin sa kanya. Sinabi ni Elliot na hindi niya kilala ang lalaki at nangakong wala siyang itinatago. Maya-maya, nakita ni Hazel ang parehong lalaki na nakaupo sa isang kotse. Sinusundan pa rin si Elliot. Pagpapas siya na mag-imbestiga, sinundan niya siya sa isang motel. Pumasok si Hazel sa loob, nagulat niya ang isang lalaki, at hinampis siya. Nang magkamalay siya, tinutukan siya ng baril ni Hazel. Inamin ng lalaki na hindi siya pulis, ngunit isang freelance na mamamahayag na nag-iimbestiga kay Elliot dahil sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Pinilit siya ni Hazel na buksan ang kanyang laptop, kung saan natuklasan niya na si Elliot ay dating isang kilalang heart surgeon. Para sa mga taon na ang nakalipas, nagdulot siya ng isang lasing na aksidente sa pagmamaneho na ikinamatay ng kanyang kasintahan at nagsilbi ng oras sa bilangguan. Kinuha ni Hazel ang laptop at umalis. Kinaumagahan, nakita ni Hazel na umiiyak si Joy dahil nawawala si Travis. Sinubukan ni Hazel na aliwin siya, ngunit pinigilan siya ni Joy at mas lumayo. Bago siya masundan ni Hazel sa labas, si Hill, isang matandang kaibigan mula sa kanyang nakaraan, ay lumitaw na may masamang balita. Ang kanilang dating amo, si Vaughn, ay nakalabas na sa bilangguan at hiniling si Hazel na dumalo sa isang pulong noong gabing iyon sa kanilang lumang tambayan. Binalaan ni Hill si Hazel na alam na niya ang tungkol kay Joy at kapag tumanggi ito, malalagay sa panganib si Joy. Sa almusal sa susunod na araw, si Hazel sa wakas ay nagbukas kay Elliot. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mamamahayag at ipinakita sa kanya ang mga file. Ipinaliwanag ni Elliot na bago ang aksidente, hindi niya nailigtas ang ama ng mamamahayag sa panahon ng operasyon. Simula noon, sinisikap ng lalaki na sirain ang buhay ni Elliot sa pamamagitan ng mga artikulo tungkol sa pag-crash. Matapos marinig ito, gumawa ng matatag na desisyon si Hazel. Hiniling niya kay Elliot na panatilihing ligtas si Joy dahil mayroon siyang hindi natapos na gawin sa Las Vegas. Nang gabing iyon, dumating si Hazel sa Las Vegas para sa isang pulong na matagal na niyang sinubukang iwasan. Hinarap si Vaughn, ang kanyang matandang handler, muling lumabas ang katotohanan. Kinuha siya noong 15 years old at sinanay siyang pumatay. Ngayon ay gusto niyang tapusin niya ang isang huling trabaho. Ang target ay isang lalaking nagngangalang Perry Gamble. Tinanggihan ito ni Hazel. Pinadalhan na siya ni Vaughn ng malaking bayad, ngunit iginiit niyang tapos na siya para sa lahat. Pagkatapos ay ipinahayag ni Vaughn na alam niya ang tungkol kina Joy at Travis. Malinaw ang mensahe, kapag tumanggi si Hazel, malalagay sa panganib ang buhay ni Joy. Nang walang paraan, tinanggap ni Hazel ang misyon. Mamaya sa gabing iyon, sinakop ni Hazel ang kasino at kinumpirma ang presensya ni Perry. Bumalik siya sa kainan at kinausap si Elliot. Sa isang pambihirang sandali ng katapatan, ibinahagi ni Hazel ang kanyang nakaraan. Bilang isang teenager, siya ay isang adik sa heroin bago siya ni-recruit ni Vaughn, hindi para iligtas siya, kundi para gawing isang mamamatay tao. Inamin niya na ang pakiramdam na nakulong ay maaaring itulak ang mga tao sa madilim na lugar, at ipinangako niyang hindi niya hahayaang mangyari iyon kay Joy. Sa isang gabi, hinayaan ni Hazel at Elliot ang kanilang sarili na magpahinga at kalimutan ang bigat ng kanilang mga nakaraan. Kinabukasan, sinabi ni Hazel kay Elliot na kailangan niyang bumalik sa Las Vegas. Nagsimula na ang misyon. Nang gabing iyon sa kasino, nagpanggap si Hazel na aksidenteng nabangga si Perry. Sa halip na magpakita ng pagtataka, nakilala agad siya ni Perry. Hindi lang sila magkaibigan noon. Magkasintahan pa sila. Ginagamit ni Hazel ang kanilang ibinahaging kasaysayan upang makuha ang kanyang tiwala, at iniimbitahan siya ni Perry sa kanyang silid. Habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang trabaho at umiinom, si Hazel ay lihim na naglalagay ng lason sa kanyang baso. Bago siya makainom, inamin ni Perry na mahal pa rin niya ito at hindi pa niya naramdaman iyon sa iba. Pinigilan siya ni Hazel ng halik. Nang tawagin si Perry, tahimik niyang itinatapon ang inuming may lason. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi niya kayang patayin siya. Sa mga susunod na araw, sinubukan ni Perry na makipag-ugnayan muli kay Hazel, ngunit nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang sarili at nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanyang ginawa. Samantala, sa malayo, nakilala ni Elliot sina Vaughn at Phil. Inihayag na si Elliot ay nag-espiya kay Hazel mula pa noong una, at inaasahan ni Vaughn ang mga regular na update. Bumalik sa restaurant, binalaan ng sheriff si Hazel tungkol sa isang nakakabahalang bilang ng nawawalang mga teenager sa malapit. Tinanong ito ni Hazel kay Javier, ngunit kaunti lang ang alam niya. Nakakabahala lang ang sitwasyon. Pagkatapos ay pumasok si Hill sa restaurant bilang isang customer. Pinagsilbihan siya ni Joy, ngunit mabilis na pumasok si Hazel. Nananatiling magalang si Hill, ngunit binalaan si Hazel na plano ni Perry na umalis sa bayan sa umaga.
Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon sa lalong madaling panahon kung hindi ay nasa panganib si Joy. Dahil sa pagkabalisa, si Hazel ay nakatagpo ng kaiwan kay Elliot, na inamin na kailangan niyang bumalik sa Las Vegas. Nangako si Elliot na mananatili at protektahan si Joy. Pagkatapos magpaalam kay Elliot at tingnan si Joy, umalis si Hazel sa restaurant. Sinubukan siyang pigilan ni Elliot, ngunit determinado siyang umalis. Kapag wala na siya, nagpapadala si Elliot ng isa pang update kay Von. Mamaya sa Las Vegas, si Hazel ay nag-text kay Perry at nag-ayos ng isang pulong sa kanyang hotel. Naghahanda si Perry ng isang romantikong hapunan. Bigla siyang nakatanggap ng isang sobre na naglalaman ng larawan ni Joy at isang mensahe na nakasulat na may letrang H. Napagtanto kaagad ni Perry na anak niya si Joy. Bago siya makapag-react, pumasok ang kanyang asawa sa silid, at mabilis na nagpanggap si Perry na ang sorpresa ay para sa kanya. Kasabay nito, binago ni Hazel ang kanyang mga plano at tumungo sa punong tanggapan ni Von. Kapag hinanap siya ng mga gwardya at nakahanap ng sandata, mabilis siyang lumaban at pinapatay sila. Nanood si Von mula sa malayo at inutusan si Phil na pigilan siya, ngunit nagawa rin ni Hazel na patayin si Phil. Hinanap niya si Van, nang sa wakas ay magkaharap na sila. Binaril siya ni Hazel, ngunit sinubukan ni Von na ipaalala sa kanya na iniligtas niya siya mula sa pagkagumon at si Elliot ay nagtatrabaho para sa kanya. Si Von ay umatake, ngunit si Hazel ay nakalaya at naghatid ng isang nakamamatay na shot. Nang gabing iyon, tahimik na umuwi si Hazel. Naghilamos siya at tiningnan si Joy, na tahimik pa rin na natutulog. Kinaumagahan, pumasok si Hazel sa restaurant at sadyang hindi pinansin si Elliot. Ang kanyang malamig na katahimikan ay nagulat sa kanya, iniwan siyang nalilito at nag-iingat. Samantala, nagsimulang bumuti ang relasyon ni Hazel at Joy. Biglang sumulpat si Travis sa likod ng pinto, puno ng dugo at halos hindi na makatayo. Sinabi ni Joy na kailangan niyang makipagkita sa isang kaibigan at mabilis na humiram ng kotse. Umalis siya bago pa magkaroon ng pagkakataon si Hazel na pigilan siya. Maya-maya, napansin ni Hazel na nawawala si Javier sa kusina. Nang tinanong niya si Elliot tungkol dito, iniiwasan niya ang tanong at iginiit na mag-usap sila mamaya. Nang maramdamang may mali, lumabas si Hazel. Sa likod ng isang restaurant, nakita niya si Javier na binugbog ng isang estranghero. Pumasok siya para pigilan ang pag-atake, ngunit bago siya makapag-react sa pangalawang lalaki na sumusubok na manghuli ng babae, isang putok ng baril ang umalangaw. Si Hazel ay bumagsak, nasugatan at walang magawa. Pinagmamasdan niya habang hila-hila ng dalawang lalaki si Javier at ang babae. Ilang sandali pa, sumugod si Elliot sa tabi ni Hazel at sinubukang tumulong. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.